Naisip mo na ba kung ano talaga ang laman ng paborito mong fast food? At kung ang kinakain mo ba sa araw-araw ay nakakatulong sa kalusugan mo? O unti-unti kang pinapahamak? Sa Pilipinas, isa sa mga kilalang Chinese fast food chains ang Chowking Philippines na kilala sa mga pagkain tulad ng siomai, chow fan at laureate meals. Maraming Pilipino ang lumaki na kasama ito sa kanilang mga paboritong kainan, lalo na kapag may handaan, sweldo o simpleng cravings. Munglit sa likod ng masarap at abot-kayang pagkain, may mga bagay na dapat mong malaman bago ka muling kumain dito. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, karamihan sa fast food ay mataas sa calories, sodium at unhealthy fats, ngunit mababa sa essential nutrients tulad ng fiber at vitamins. Hindi lang ito simpleng pagkain, ito ay may direktang epekto sa iyong katawan, lalo na kung madalas itong kinakain. Sa video na ito, ibabahagi natin ang mga mahahalagang katotohanan tungkol sa fast food tulad ng Chowking base sa research, consumer feedback at health data. At kapag nalaman mo ang ilan sa mga katotohanan ito, maaaring magdalawang isip ka muna bago ka umorder ulit. Una, mataas sa sodium at maaaring makaapekto sa kalusugan. Isa sa mga pangunahing issue sa fast food tulad ng sa Chowking Philippines ay ang mataas na sodium content. Ang sodium ay kailangan ng katawan, ngulit kapag sobra, maaari itong magdulot ng high blood pressure, sakit sa puso at fluid retention. Ayon sa National Nutrition Council, ang sobrang alat sa pagkain ay maaaring magdulot ng headaches, bloating at iba pang health issues. Sa mga pagkain tulad ng chow fan, fried chicken at siomai, karaniwang gumagamit ng flavor enhancers tulad ng MSG o vetsin. Bagamat ang MSG ay itinuturing na safe ng ilang health organizations, ang sobrang konsumo nito ay maaaring magdulot ng pananakit ng ulo, pagkahilo at discomfort sa ilang tao. Bukod dito, ang mga sauce at seasoning na ginagamit sa fast food ay kadalasang mataas din sa sodium. Kapag pinagsama-sama ito sa isang meal, maaaring lumagpas ito sa recommended daily intake ng asin sa isang kainan lang. Sa madaling salita, kung madalas kang kumain ng ganitong pagkain, hindi mo namamalayan na unti-unti nitong naaapektuhan ang iyong kalusugan, lalo na kung ikaw ay may hypertension o nasa edad 40 pataas. Pangalawa, mataas sa calories at maaaring magdulot ng timbang na problema. Ang mga pagkain sa Chowking Philippines ay kadalasang fried, oily at mataas sa calories. Isang kombinasyon na masarap, ngunit maaaring may epekto sa kalusugan kapag nasobrahan. Ayon sa iba't ibang pag-aaral sa larangan ng nutrition science, ang regular na pagkain ng fast food ay may direktang kaugnayan sa pagtaas ng timbang at obesity, lalo na kung kulang sa physical activity. Halimbawa, ang isang typical na meal tulad ng laureate ay binubuo ng fried rice, fried chicken o pork, pansit at siomai. Sa unang tingin, parang sulit at kumpleto. But when you break it down, ito ay halo ng refined carbohydrates, saturated fats at mataas na sodium. Ang ganitong kombinasyon ay tinatawag na calorie-dense meal. Ibig sabihin, maliit man sa dami, mataas naman sa energy na maaaring magdulot ng calorie surplus. Ayon sa research, ang sobrang calorie intake na hindi nababalanse ng galaw o ehersisyo ay maaaring humantong sa weight gain at kalaunan ay mag-trigger ng insulin resistance, isang kondisyon na nauugnay sa type 2 diabetes. Bukod dito, ang madalas na pagkain ng fried foods ay may kaugnayan sa pagtaas ng bad cholesterol, LDL, na isang risk factor sa sakit sa puso. Hindi ibig sabihin na bawal kumain ng fast food, lahat ay pwedeng kainin in moderation. Pero kung ito ay magiging regular na bahagi ng iyong diet, mahalagang maging aware sa long-term effects nito sa katawan. Sa huli, ang tunay na sulit ay hindi lang sa presyo, kundi sa kalusugan mo rin. Pangatlo, posibleng bumaba ang nutritional value ng iyong diet. Isa pang mahalagang bagay na dapat mong malaman ay ang unti-unting pagbaba ng nutritional value ng iyong kinakain kapag nasanay ka sa fast food. Sa totoo lang, maraming fast food meals, kabilang na ang karaniwang ino-order sa Chowking Philippines, ang kulang sa mahalagang sustansya na kailangan ng ating katawan araw-araw.
Kadalasan, ang mga pagkaing ito ay mababa sa fiber, vitamins at essential minerals tulad ng iron, calcium at potassium na kritikal para sa maayos na paggana ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral sa larangan ng nutrisyon, ang mga diet na mataas sa processed at fast food ay kadalasang nagdudulot ng tinatawag na nutrient deficiency, kahit sapat ang calories na nakukuha mo. Ibig sabihin, busog ka nga, pero hindi sapat ang nutrisyon na pumapasok sa iyong katawan. Sa halip, ang madalas mong nakukuha ay empty calories, mga calories na nagbibigay lamang ng energy ngunit halos walang benepisyo sa kalusugan. Ito ang dahilan kung bakit kahit regular kang kumakain, maaari ka pa ring makaramdam ng pagod at panghihina. Kapag madalas mong pinapalitan ang lutong bahay na karaniwang may gulay, isda at mas balansing sangkap ng fast food, unti-unting nauubos ang reserbang nutrients ng iyong katawan. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng panghihina, mahinang immune system at mas mataas na risk ng iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes at iba pang chronic conditions. Para sa mga nasa edad 40 pataas at lalo na sa mga senior, mas nagiging kritikal ito. Ayon sa research, habang tumatanda tayo, bumabagal ang metabolismo at mas nangangailangan ng katawan ng mas mataas na kalidad ng nutrisyon upang mapanatili ang lakas, resistensya at kalusugan ng mga buto at kalamnan. Kaya mahalagang piliin ang pagkain hindi lang base sa sarap o bilis, kundi sa tunay nitong naitutulong sa ating kalusugan. Pang-apat, mga reklamo sa quality at customer experience. Bukod sa mga usaping pangkalusugan, lumalabas din sa iba't ibang feedback at consumer reports ang ilang reklamo tungkol sa kalidad at customer experience sa Chowking Philippines. Ayon sa mga pagsusuri at online reviews, may mga customers na nakakapansin ng hindi consistent na lasa ng pagkain, pagbabago sa portion size, at minsan ay hindi na kasing init o sariwa ang pagkaing inihain. Sa larangan ng food service research, malinaw na ang consistency sa quality ay isa sa pinakamahalagang salik na nakakaapekto sa customer satisfaction at brand trust. Dagdag pa rito, may mga ulat din tungkol sa mabagal na serbisyo, kakulangan sa staff coordination at hindi agarang pagtugon sa customer concerns. May ilang viral incidents na kumalat sa social media na nagbigay diin sa mga issue sa kalinisan, staff training at operational practices, mga bagay na ayon sa pag-aaral sa hospitality management ay direktang nakakaapekto sa overall dining experience. Kapag hindi maayos ang service flow at food handling, tumataas ang posibilidad ng dissatisfaction at negatibong feedback. Mahalagang tandaan na hindi ito nangyayari sa lahat ng branches at may mga lokasyon pa rin na nagbibigay ng maayos at mabilis na serbisyo. Gayunpaman, ipinapakita ng mga ulat na ito na may kakulangan sa standardization at quality control sa ilang pagkakataon. Para sa mga consumer, ang pagiging mapanuri at pagbibigay ng feedback ay mahalaga upang makatulong sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo at kalidad ng pagkain. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, posibleng makaapekto sa digestive system. Isa pang mahalagang issue sa pagkain ng fast food tulad ng sa Chowking ay ang epekto nito sa digestive system. Ang mga pagkain tulad ng chow fan, fried chicken at pansit ay kadalasang mataas sa mantika, sodium at processed ingredients. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, ang sobrang oily at processed na pagkain ay maaaring magdulot ng slow digestion, acid reflux at bloating. Halimbawa, deep-fried foods ay mas matagal tunawin ng katawan dahil sa mataas na fat content. Kapag madalas itong kinakain, maaari itong magdulot ng pakiramdam na laging mabigat ang tiyan o madaling mabusog pero hindi satisfied ang katawan. Bukod dito, ang kakulangan ng fiber sa karamihan ng fast food meals ay maaaring magdulot ng constipation o hindi regular na pagdumi.
Ang fiber ay mahalaga para sa maayos na digestion, ngunit bihira itong makita sa mga pagkain na heavily processed. May ilang taol na sensitibo sa MSG o iba pang additives, kaya maaari silang makaranas ng pananakit ng tiyan, kabag o discomfort pagkatapos kumain. Sa Pilipinas, kung saan madalas ay mabilis ang pagkain at kulang sa balanced diet, ang ganitong uri ng pagkain ay maaring magpalala ng digestive problems, lalo na sa mga may edad o may existing na kondisyon sa tiyan. Sa madaling salita, hindi agad mapapansin ang epekto nito, ngulit sa paglipas ng panahon, ang madalas na pagkain ng fast food ay maaring magdulot ng seryosong problema sa iyong digestive health. Pang-anim, posibleng makaapekto sa puso at blood sugar levels. Ang isa sa pinakaseryosong epekto ng madalas na pagkain sa Chowking ay ang epekto nito sa puso at blood sugar levels. Ayon sa mga health experts, ang diet na mataas sa sodium, saturated fats at refined carbohydrates ay may direktang kaugnayan sa pagtaas ng risk ng heart disease at diabetes. Halimbawa, ang mga pagkain tulad ng fried rice, noodles at sweet sauces ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, maaaring magdulot ito ng insulin resistance na isa sa pangunahing sanhi ng type 2 diabetes. Bukod dito, ang mga fried foods at processed meats ay may mataas na bad cholesterol o LDL. Kapag tumaas ang LDL at bumaba ang good cholesterol o HDL, mas mataas ang risk ng pagbara ng ugat at atake sa puso. Sa Pilipinas, kung saan mataas na ang kaso ng hypertension at diabetes, ang regular na pagkain ng fast food ay maaaring magpalala ng kondisyon, lalo na sa mga edad 40 pataas. Ang mas nakakaalarma, ang mga epekto na ito ay hindi agad nararamdaman. Unti-unti itong nabubuo sa loob ng katawan hanggang sa magkaroon ng seryosong sakit. Kaya mahalagang tandaan, ang pagkain ay hindi lang pampabusog, ito ay may direktang epekto sa iyong kalusugan. At ang madalas na pagkain ng ganitong uri ng fast food ay maaaring maglagay sa panganib ang iyong puso at overall health sa hinaharap. Pangwakas na kaisipan. Ang pagkain sa fast food tulad ng Chowking ay hindi naman kailangang tuluyang iwasan. Ngunit ayon sa maraming pag-aaral, ang madalas na pagkain ng processed at high-sodium meals ay maaring magdulot ng mas mataas na risk ng hypertension, obesity at type 2 diabetes. Kaya ang mahalaga ay hindi lang panlasa, kundi kaalaman at tamang pagpili. Hindi lahat ng masarap ay healthy at hindi lahat ng convenient ay mabuti sa pangmatagalang kalusugan. Ayon sa nutrition experts, ang sobrang intake ng saturated fat, sugar at refined carbohydrates ay may direktang epekto sa puso at utak habang tumatagal. Ang tunay na tanong ay hindi kung masarap ba ito, kundi kung makakabubuti ba ito sa iyong katawan sa mahabang panahon. Sa huli, ang kalusugan ay isang investment. Bawat pagkain na pinipili mo araw-araw ay parang maliit na desisyon na unti-unting humuhubog sa iyong pinabukasan, lalo na habang ikaw ay tumatanda. Kaya bago ka muling umorder, sandali kang huminto at mag-isip. Tanungin mo ang sarili mo, ang pipilihin ko ba ngayon ay magpapalakas sa akin o unti-unting magpapahina? Dahil ang tunay na yaman ay hindi nasa lasa, kundi nasa malusog na katawan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.